Kaliyas POV, Mami at Daddy, na ipinagkait na tawagin ako ng anak ko sa paraan na kagaya noon. Habang si Vladimir, wala naman talagang pakialam at puno ng paghihinala na hindi niya yun anak. Nang aktong aabutin na ni Thomas ang kamay ko, biglang may kumuha sa kanya. At si Rebecca ngayon na ang mukha mayroon takot. Talia, ano na naman bang binabalak mo kay Thomas? Munti ka na siyang mawala dahil sa'yo. Tapos may gagawin ka na naman na hindi maganda? Maaari mong gawin sa akin lahat basta wag lang sa anak ko. Pakiusap naman Talia, oo. Wag mong sasaktan ang anak namin ni Vladimir. Porke ba akong ina ni Thomas? Ang OA naman Rebecca. Walang alintana na tugon ko sa kanya. Alam kong bata yan at wala kong interes na idamay sa gulo mong ginawa ang inosente at anghel na kagaya niya. Di ba baby Thomas? At kahit nga buhat ito ni Rebecca, nagawang ngumiti ni Thomas sa akin. Napangiti din ako. Hindi! Sasaktan mo sana si Thomas kung hindi pa ako dumating. Asa naman Rebecca? Hindi ako kagaya mo. Na bata pa lang tayo gustong gusto mo na akong patayin. Palagi ka nga noong may ginagawang masama sa akin eh. Natatakot ka ba sa ginagawa mo noon at baka mangyari kay Thomas? Huwag kang mag-alala, hindi ako kagaya mo. Talia! Nakakatuwa ka Rebecca? Ganito naman bang arte mo para kumuha ng atensyon? Sa totoo lang habang tumatagal, gumagaling ka nga ng husto sa iyong pag-arte. Talia naman, bakit napakasama mo? Namalayo na naman ang tugon nito sa akin. Kamuntik mo na madisgrasya noon si Thomas at ngayon gusto mo pa rin siyang saktan? Alam mo kahit na hindi talaga tayo magkapatid sa dugo, tinrato kita ng maayos. Wow, ulit-ulit, unlimited, globe lang abot ang mundo. Gusto mo din ng paulit-ulit na sagot niyan. Sa sobrang nga talagang ayos ng pagtrato mo sa akin, sa tingin ko kailangan kong bumawi. Babawian kita, mabuti kong kapatid. Ate Rebecca, parang awa mo na Talia, lubayan mo na kami. Lalo ng baby Thomas namin, wag mo siyang sasaktan. Pero nakakatawa lang sa Rebecca ang mukhang nagmamakaawa habang si Thomas napapangiti nga sa akin at napapahagikik. Tila ba naging cheerleader ko si Thomas? Ewan ko sa'yo Rebecca, hindi ka marunong makinig. Makikinig na ako Talia, sabihin mo lang sa akin ang kailangan kong gawin. Ngunit umismid lamang ako tumalikod na nga sa kanya. Pero sa pagharap ko parating na si Vladimir at natitiyak kong naririnig niyang ilang pag-uusap namin ni Rebecca. Huminga na lamang ako ng malalim. Ang lalaking ito'y hindi ako kakampihan kapag si Rebecca na nga ang pinag-uusapan. Pinagpatuloy ko ang aking paglalakad at hindi ito sinulyapan. Lalagpasan ko na sana siya nang biglaang hinila nito ang aking kamay. Saan ka napupunta, Madam Duralte? Pang-iinsulto na ginamit nga ni Vladimir ang pag-address ng ganon sa akin. Humarap ako sa kanya. Bitawan mo ko. Baka mamatay sa inggit at selos niyan si Rebecca. Binitawan naman ako. Aalis na ako. May kailangan pa ata kayong pag-usapan sa harapan ng Old Master Duralte. Pasensya na. Hindi ko kayo matutulungan. Tsk, hintayin mo ako sa sasakyan, iuwi kita sa bahay. Sa bahay? Hindi bang kabit mong nakatira doon? Makinig ka na lang sa akin Talia, pupuntahan kita kaagad. Oh sure, kung yun ayos lang sa kabit mo. Napalingon pa nga ako kay Rebecca. Sa sandaling yun, ang mukha ni Rebecca parang bulkan na atang sasabog sa inis. Ngunit ayaw pa rin niyang masirang imahe kay Vladimir. Sa baka nga hindi matuloy ang hiwalayan namin ng asawa ko. Parang okay lang sa kabit mo di ba Ate Rebecca? At masunurin naman itong napatango. Gaga, tumalikod na ako at lumapit naman si Vladimir kay Rebecca. Bago ako makalayo sa kanila, narinig kong reklamo ni Rebecca. Vladimir, natatakot ako na baka saktan ulit ni Talia ang anak natin. Matagal din ng 3 taon, akala ko mawawala ng galit niya. Pero bakit parang lumala ito ng husto? Natatakot talaga ako ng sobra. Saka nangako ka diba sa akin na pakakasalan mo ko? Ano ba talagang plano mo? Napangisid na lamang ako. Sa paglabas ko sa greenhouse, ang mga mata ng mga bisita sa akin nakatitig. Dinaanan ko sila na may pagkailigante. At nag-iwan nga ng palaisipan kung ako nga talaga ang Madam Duralte ng pamilyang ito. Sa ako nga, kabit lang sa Rebecca. Isang pokpok na sa akin pilit tinatapon ng titulong yan. Pagdating ko sa labasan, kung saan naghihintay doon ang mga tauhan ni Vladimir, tinanong ko ang aking sarili kung bakit hihintayin ko si Vladimir at umuwi sa bahay niya na ang inabot ko impyerno. Uy, wag na lang. Tinawagan ko si Kuya Simon at malapit lang naman siya, kaya darating siya kaagad.
At bago pa man nga makalabas si Vladimir sa manor, dumating na si Kuya Simon. Kinuha lang niya ako kanina para maging regalo sa kanyang daddy na hinihingi ang presensya ko. Paliwanag ko kay Kuya Simon. I see, wala naman silang ginawa sa'yo. Na hindi ko sila hahayaan na may gawing masama sa akin. Hindi na. Oras na para ako ang maningil. Pero hindi sa ngayon. At habang minamaneho nga ni Kuya Simon ang sasakyan papunta sa kondo ko, ilang beses na tumatawag si Vladimir sa akin. Hindi na ako magugulat kung alam niyang numero ko. Kaya hindi ko na lamang pinansin ang tawag nito at hinayaan lang na lumiwanag ang screen ng phone ko hanggang sa dumilim ulit ito. Sino tumatawag? Si Vladimir. Ihahatid daw niya ako sa bahay niya. Asa naman siya? Hindi na ako babalik sa impyernong bahay na yon. Hindi na. Talia, matagal na din. Bakit hindi na lang muna tayo pumunta sa abroad at doon natin ibuhos ang oras natin sa pagpapalago ng negosyo mo? Naisip ko din yan. Para nga tuluyan na ako matahimik. Hindi rin talaga yung stress maganda sa sakit mo. Anytime, tawagan mo lang ako at nakahanda ng lahat, Talia. Bukas, maaari na ba tayong umalis? Biglaan ko nga ang desisyon dahil nga nasa isipan ko ang mga mata ng baby ni Vladimir at Rebecca. Napatuloy pa rin yumuyukom ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko kakayaning mabuhay nga nang hindi ako makakabawi kay Rebecca na nasa malapit lang naman sa akin. Sure, tulungan na kitang mag-empake. Hindi. Pupunta din si Gwen mamaya. Buong gabi nga, tinulungan ako ni Gwen na mag-impake at itabi ang mga gamit ko sa kondo sa katakpan ito ng mga puting tela. Uy, dadalaw pa rin ako doon, Talia, ha? Naman, kailangan dahil isa ka sa stockholder. Pangako, paunlarin ko talaga at papalaguin ang negosyo natin. Pasasalamat ko man lang sa inyo ni Kuya Simon bago ako umalis sa mundong ito. Hoy Talia, aalis ka lang dito para gawin yan, hindi mamamatay, okay? Saka para iwas na din sa nakakadepress mong kapatid na si Rebecca at walang hiya mong asawang si Vladimir. Take a break nga naman, bestie. Naman syempre, may milagro. At kahit nga milagro pinagkakakitaan ako, kinabukasan maaga ako sinundo ni Kuya Simon at nakahanda na daw ang lahat ayon sa sekretarya niya. Mananatili lang siya ng 5 linggo doon kasama ako kasi ang trabaho nga niya kahit saan-saan siya dinadala. Ngunit nang makarating kami ni Kuya Simon sa airport, kaagad kaming pinigilan ng ilang mga lalaki at ang uniform nila, tauhan ni Vladimir Durarte. Ngayon para saan na naman ito? Lumapit si Secretary Philip sa akin kahit ang mukha nito parang wala siyang pahinga. Ibang klase talaga si Vladimir, Secretary Philip. Wala ka pa atang pahinga? Magandang umaga, Madam Durarte. Parating na po dito si Master Vladimir. Para ano? Si Kuya Simon. Nagbigay ng yuko din si Secretary Philip kay Kuya Simon. Pigilan si Talia? Hindi na nakasagot si Secretary Philip ngunit halata na hindi nga kami papapasukin ng mga tauhan ni Vladimir sa airport. Nakangiting na nanahimik si Secretary Philip hanggang sa nagsidatingan na nga ang kulay itim na sasakyan. At eto na nga si Vladimir. Lumabas ito sa sasakyan na parang kaagad na bumangon sa kanyang higaan parang itsura nito. Nakasuot pa nga ng kanyang sleeping robe. Ano problema mo sa pag-alis ko, Vladimir Durarte? Wala nang paligoy-ligoy na tanong ko sa kanya habang papalapit ito sa amin. Ngumisi lamang si Vladimir at hahablutin sanang kami ko ngunit inawasan ko ito. Huwag mo susubukan na pigilan ako. Aalis ako para magkaroon na tayo ng tahimik na buhay. Ikaw, kasama mong yung kabit at ako mananahimik sa ibang bansa. Kaya wag mo kong... Sino may sabi na aalis ka ng bansa, Madam Durarte? Balik na tanong ni Vladimir sa akin. Desisyon ko ito. Ayoko na magulo. Hahayaan ko na kayo ng kabit mo, Vladimir. Para magkaroon ka ng issue sa abroad na kinakasama mo si Simon? Pare, maghihiwalay na din naman kayo ni Talia. Ano bang concern mo sa bagay na yan? Ang kapal na mukha mo, Simon. Na hindi si Vladimir ang napikon sa binitawang salita nito, kung hindi si Kuya Simon na kung hindi naagapan ng tauhan ni Vladimir ang pagsugod dito, nasuntok na siya. Walang sinabi, nahuli ni Vladimir ang kamay ko at kinaladkad na naman ako nito. Pinigilan ulit ng mga tauhan ni Vladimir si Kuya Simon at ako. Bitawan mo ko, Vladimir! Bitawan mo ko! Ano ba? Pero parang wala siyang narinig. Kaagad na pinagbuksan ang pintuan ng tauhan niya at sapilitan nga akong pinapasok sa loob ng sasakyan. Naiwan ko ng gamit at luggage ko. Sa kasinarhan ni Vladimir ang pinto na sasakyan, nagpupumilit akong makalabas pero nakalak na ito. Habang si Vladimir, muling nilapitan si Simon at sa isang iglap, sinuntok niya ito at pinagtatadyakan.
Hindi ko marinig ang pag-uusap nilang dalawa. Ngunit natatakot ako para kay Kuya Simon. Kinuha kong phone ko, tinawagan si Vladimir. Sasama ako sa iyo, pero wag mo nang sasaktan si Kuya Simon. Napalingon siya sa akin at ngumisi. Saka ibinaba niyang phone at bago lumapit sa akin, binigyan niya na isa pang tadyak si Simon. Napakasama mo, Vladimir Duralte! Ang sama mo! Pumasok ito at hahampasin ko sana ito nang pinigilan niya ang kamay ko at tinila ko sa kanya ng tuluyan. Nagpupumiglas ako nang biglang inangkin ni Vladimir ang aking labi at pinatakbo naman ng driver niya sa sasakyan. Pilit ko siyang tinutulak pero hindi. Ninanamnam niyang labi ko na para bang tumutugon din ako sa ginagawa kong pagtanggi sa kanya. Inihigan niya ako sa upuan at isang kamay ang pumipigil sa aking dalawang kamay na nakapako sa taas ng aking ulo. Akin ka, Talia Maria Duralte. Hindi naman siya nakainom pero bakit siya ganito? Galit na galit at parang may nais na gawin sa akin. Lumabas man ang luha sa aking mga mata, hindi ko pa rin matatalo ang lakas ng isang lalaki. Sa loob ng sasakyan, ginawa ni Vladimir ang isang kahayupan na hindi ko nga ginusto. Akala ko sa lumipas na 3 taon, hindi na niya ito magagawa sa akin. Pero ngayon, nilupig pa rin niya ako. Inangkin na para bang walang natira para sa akin. Namalayan ko na lang nandito na kami sa harapan ng bahay niya. Maras niya akong hinubaran kanina kaya bago siya umalis sa pagkakapatong sa akin, ang sleeping robe niya ang nagsilbing takip ko sa katawan ko na binaboy niya. Ang mga tauhan niya naghihintay na sa labas ng sasakyan. Madilim ang kalangitan at mamaya lang uulan ng malakas. Naalala ko ang araw na yun. Nakatingin ako sa labas ng sasakyan. Uulan at hindi ko akalain ng driver. Dadalhin ako sa isang liblib na lugar para gawin ang bagay na dapat. Pinatay na lang din nila ko. Ang baby ko. Tumulo ang luha ko sa aking pisngi. Ganito ba talagang sasapitin ko sa mundong ito? Palaging talunan? Lalo ng demonyong ito nakatabi ko. Nakaupot hindi pa kumikilos na lumabas ng sasakyan. Nang lumapit si Secretary Philip at binuksan lang ng kaunti ni Vladimir ang bintana ng sasakyan para kunin ang inabot na tela nito. Binigay sa akin ang ilang tuwalya at bago siya lumabas, Vladimir, kung mauulit lang lahat ng panahon na lumipas, nagsisisi ako na makilalang isang kagaya mo. Mabuti pang hindi kita nakilala. Tss, wala ka nang magagawa, Talia. Kahit yung kahilingan mo napaka-hopeless. Asawa kita at hindi mo na ito mababago sa buong buhay mo. Kahit umalis ka pa. Sa sinabi ni Vladimir, hindi ko nga mapigilan tumawa ng pilit. Napakapait na mga salita niya, lalo na kung maririnig ito ni Rebecca. Talaga lang, Mr. Duralte. Ibang klase ka talaga. Parang sinasabi mo lang naman sa akin na pangangatawanan mo din na maging asawa ako sa papel at hindi mo ako hihiwalayan. Paano naman ang plastic at napakagaling mong umarting kabit mo? Paano na kung narinig niya sinabi mo? Hindi ka ba natatakot na baka madepress siya at subukan na namang magpakamatay dahil sa mga matatamis mong salitang binitawan sa akin? Sinabi ko sa kanya na nakatitig pa rin ako sa labas ng bintana. Hinihintay na bumagsak ang ulan. Wala akong pakialam. Mga salitang halos hindi ako makapaniwala at nang lumingon ako sa kanya, hindi ko inaasahan na muli niya akong aangkinin at muling inalis ang tuwalya sa katawan ko. Vladimir, tama na! Sa ginawa ni Vladimir sa akin, para ako nitong pinaparusahan o nangulila ba siya ng gusto sa katawan ko? Ngunit hindi ito tama. Pinili na niya si Rebecca, hindi ba? Vladi, itong nangyayari sa amin ngayon, hindi ko inaasahan na tuluyan din akong madadala sa agos. Hanggang sa muli na naman akong nakaraos si Vladimir. Sa ginawa nito sa aking katawan, ang nagawa ko na lamang ang isarang aking mga mata at nakatulog nga. Nang magising ako, napatitig ako sa chandelier na pamilyar sa akin. Ang chandelier na ito ay ang silid ni Vladimir. Hindi ko aakalain na muli ako makakapasok dito. Natatawa ko sa aking sarili. Nalilito ko kay Vladimir. Hindi man nagbagong dekorasyon at layout ng kanyang silid at naroon pa rin ang larawan naming dalawa. Hindi ko pa rin mapigilan na isipin. Minsan nang ikinama ni Vladimir ata si Rebecca dito. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Huminga ng malalim at hindi ito tama na nangyayari. Hinanap ko kaagad ang handibag ko. Pero wala. Alam ni Vladimir ang kanyang gagawin. Pilit kong inalala ang numero ni Kuya Simon dahil nakita kong isang wireless telephone. Pero wala talaga. Hanggang sa may kumatok. Alam kong hindi yun si Vladimir. Kasi kung si Vladimir, hindi yun kakatok sa sarili niyang silid. Lumapit ako sa pintot ng buksan ko, si Mrs. Doris na nakangiti sa akin. Madam Duralte,
at hindi niya napigilan na hawakan ang kamay ko sa kaniyakap ako nito. Mabuti naman at inuwi na kayo dito ni Master Vladimir. Pasensya na Madam Duralte. Kalas ng yakap nito sa akin, ngunit nanatili ang ngiti niya na parang iiyak nga nang makita ako. Namiss ko din po kayo, kami din po. Ngunit sa ngayon Madam Duralte, kailangan niyo na munang kumain. Napakaputla niyo't pumayat kayo ng husto. Nakahanda na sa hapag ang hapunan niyo. Sa tingin ko po hindi na ako kakain, kailangan ko na atang umalis dito. Pero Madam Duralte, sabi ni Master Vladimir. Mrs. Doris? Si Miss Rebecca nasa ibaba po. Kakarating pa lang at hinahanap kayo. Isang katulo na nagmamadaling sumulpot sa harapan namin. May bisita ata kayo Mrs. Doris. Pangiti kong banggit at siya atang munang kailangan yung paglingkuran. Sige Madam Duralte. Nanawala ang ngiti ni Mrs. Doris na tila ba natatakot siya ng husto kay Rebecca. Saka narinig ko nga sa ibaba ang malakas na pagtawag ni Ate Rebecca na tila ba hindi ito sa isang maayos na pamilya lumaki. Nasaan na ba ang tangang matandang yan? Mrs. Doris! Ni hindi mo na nga ako sinalubong. Tss, parang nagdusa pa ng husto si Mrs. Doris kay Rebecca. Kaya naman parang nasampal sa katotohanan si Rebecca at malaman niya kung sino talagang Madam Duralte sa pamamahay na ito. Sumunod ako kay Mrs. Doris. Miss Rebecca, bakit ho kayo naparito? Tanong ni Mrs. Doris na makababa ito. Hanggang ngayon isa pa rin siyang Rebecca at halos 3 taon na nga ang nagdaan, wala pa rin nagbago sa titulo niya bilang isang kabit. Nakakatuwa naman na walang progress pa rin. Nakakaawa ka Ate Rebecca. Hanggang ngayon sa kabila ng ginawa mo sa aming relasyon ni Vladimir, ako pa rin ang kinikilalang Madam Duralte. Natawa na lamang ako, kaya nakuha ko kagad ang atensyon ni Ate Rebecca nang umangat ang paningin niya sa akin. Suot ko ang isang sleeping robe at napaunat nga ako sa paningin niya. Magandang umaga, isang dakilang kabit. Bati ko sa kanya, nanlaki ang mga mata nito. Oo, Ate Rebecca, hindi ka nananaginip. Ako nga ito. Hayop, anong ginagawa mo dito, Talia? Bakit nandito isang basurang kagaya mo? Sino nagpapasok sa'yo sa bahay na ito? Napakadumi mong babae. Oops, ako madumi. Tingnan mo muna sarili mo, Rebecca. Bigla ko nitong dinuro, lalo na bumaba ako sa hagdan. Isang donya tray ng totoo ng pamamahay na ito. Lumayas kang ipakta ka dito! Ngumisi lang ako sa kanya. Tuluyan ang inabandonan ni Rebecca ang natura niyang hipokrita at mahinhin na imahe. Nakikita ko sa paligid sa mga utusan at kay Mrs. Doris na hindi sila nagulat sa ugali nito. So, sa harapan lang talaga ni Vladimir nagbabait-baitan si Rebecca? Sa bagay, ano naman ang magagawa ng mga utusan para nga ilaglag ang tunay na kulay ni Ate Rebecca sa amo nila? Lumapit ako sa sofa at naupo nga ayon sa mas ikakainis niya. Ipinakita kong magaganda kong binti na walang-wala sa niritoke sa kanya at iniinom nitong mga pills para sa pampahubog ng katawan niya. Rebecca, ako ang matriarch sa pamamahay na ito. Sino ka para magtaka na nandito ako? Ako ang nag-iisang Madam Duralte, kaya nakakapagtaka ba kung nandito ako sa pamamahay ng asawa ko? Alam mo ang nakakaiba. Ang kakaiba ay kung bakit nandito sa bahay kong isang tagalabas na tulad mo at kinikilala nga ng lahat na nandito na isang makapal na mukha at walang hiyang kabit ng asawa ko. Baliw ka na ata siguro, Talia. Ikaw ang pokpok. Hoy Rebecca, kailan pa naging pokpok ang tunay at legal na asawa? Yang sarili mong tamang definition kung hindi mo alam. Idagdag mo pang ang adjective na makapalang mukha at walang hiya. Ako ang mahal ni Vladimir. At ikaw, Talia, isa ka lang na asong ulol na kahit anong ginawa ko sa'yo, patuloy mo pa rin hinahabol ang mahal ko. Kaya akong tunay na matriarch na pamamahay na ito. Lumayas ka! Ngit-ngit ng kanyang ngipin na tila ba kung sisiklab ang isang apoy kanina pa naging abo ang pamamahay na ito. Sa kangang tindig ni Rebecca, parang hindi siya isang dalaga na nagmula sa isang may pangalang pamilya. Sa bagay, ang ugali nga din niya parang galing sa kalye. Lalo akong ngumiti. Masaya na napapagalit ng husto ang isang kabit. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Kung aso ako, edi ikaw din Rebecca. Di bang dugo ko dumadaloy ngayon sa'yo? Kaya pala habol ng habol ka sa lalaki meron ng asawa? Talia, napakawalang hiya mo. Lumayas ka ngayon din. Ikaw ang lumayas. Kapag tinawag ko bang gwardya dito, sa tingin mo sino sa atin ang susundin? Ikaw o ako? Siyempre ako. Kawawa ka kapag ginawa ko yun. Saka tumitig ako sa isang utusan. Maaari niyo bang igawa ng tsaang bisita natin? At kumilos naman sila.
Mga tauhan mo nga naman pala sila, Talia. Nakalimutan ko na pinalitan silang lahat. Hindi mo nakalimutan, Rebecca. Dahil kapag sinabi mo kay Vladimir na palitan silang lahat, anong idadahilan mo? Hindi mo naman sasabihin na nagsilbi sila sa akin, hindi ba? Kasi parang pinakita mo ng ugali mo kay Vladimir na lalong ikinapula ng mukha ni Rebecca. Ikaw, Mrs. Doris, kasalanan mo ito, pinapasok mong baliw na ito sa pamamahay na ito. Meron ka na bang Alzheimer? Ha? Ang kapal din ng mukha mo para papasukin ng nakakadiri at malas na babaeng yan. Palayasin niyo siya kaagad. Kung hindi, huwag ka nang umasa, Mrs. Doris, na mananatili ka pa sa trabaho mong ito kapag umuwi na si Vladimir dito sa bahay. Nakakaloka talaga si Ate Rebecca. Ano bang ginagawa niyo? Hindi sila kikilos sa inuutos mo, Rebecca. Maawa ka naman sa sarili mo, nakakahiya ka. Sino ka para utusan sila takutin sa harapan ng tunay nilang Madam Duralde? Isang makapal na pagmumukha ng kabit ang nakakagawa niyan. Huwag niyong hintayin na akong kumaladkad sa kanya na ibinasura na ni Vladimir. Nakakatawa ka talaga, Rebecca. Magkano kailangan ko ibayad sa talent fee mo? Mrs. Doris, isampal mo nga sa pagmumukha ng babaeng yan kung sino kumaladkad sa akin, papasok at pabalik dito sa bahay, habang siya hindi nirespeto ang ginawang effort ng boss niyo. Huwag kang magkakamali, Mrs. Doris, na banggitin ang pangalan ni Vladimir. Pagbabanta ni Rebecca. Sa totoo lang, Rebecca, habang papunta kami dito sa bahay, alam mo ba, biyahing langit ang ginawa ng asawa ko? Nakadalawang beses siya ang nakaraos sa akin na talagang hindi pa siya tumigil at nawalan na nga ako ng malay sa sobrang ginawa ni Vladimir. Tangna ka talaga, Talia! Mrs. Doris, pakisabi sa kanya at huwag mo nang idetalye kung paano ako binuhat ni Vladimir papunta sa silid niya. Takot ngang humarap si Mrs. Doris kay Rebecca at sinunod ang inutos ko sa kanya. Miss Buenavista, opo, si Master Vladimir ang nagdala kay Madam Duralde pabalik dito sa bahay at saka sinabi ni Master Vladimir na wag ko siyang hahayaang umalis ng bahay. Oh, yun bang sinabi ng asawa ko? Kasi sa totoo lang, Rebecca, ang bala ko sana umalis na dito kaagad. Pero kita mo naman, kung umalis pala ako, ipipigilan lang naman pala ako ng tauhan ni Vladimir. Oh my God, mahal na mahal ako ng asawa ko. Lakas maka-teenager, diba Mrs. Doris? Hindi! Tili ni Ate Rebecca at hinarap si Mrs. Doris. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit dadalhin ni Vladimir ang isang basurang kagaya niya dito? Di tanungin mo kay Vladimir. Sagot ko na para kay Mrs. Doris. Saka lilinawin ko, Rebecca, hindi ako basura dito. Legal ako. At ikaw yun nakabit na kapag pinagsawaan na, magiging basura na nga lang talaga. Nakakadiri yun, Rebecca. Konting respeto sa sarili. Wait, saan ka ba nababagay? Sa nabubulok o hindi nabubulok? Ikaw nang mamili, Rebecca, kung anong klaseng basura ka. Pero kung ako ang tatanungin mo, doon ka sa nabubulok. Kasi malayo ka pa lang, amoy na amoy ko ng lansa mo eh. At nakakagaan nga ng loob na nasasabi ko na nga ito sa harapan ni Ate Rebecca. Di ba parang masyado nang nakakatawa, Rebecca, ang pinagsasabi mo? Ako ang legal na asawa ni Vladimir. Ano nakakapagtaka sa pagbabalik ko? At mismong si Vladimir ang gumawa nito? At saka bakit galit na galit ka? Hindi mo pa rin talaga matanggap ni isa kang pokpok at dakilang kabet? Talaga bang inaakala mo na mula sa pagiging kabet ay magiging ikaw ang legal na asawa sa loob ng 3 taong wala ako? Hay naku, umasa ang gaga. Sorry, pero umaasa ka lang sa wala, Rebecca. Tanggapin mo na lang na habang buhay ka magiging kabet mula pa noong pinagdesisyonan mong maging isang kabet. Kitang-kita nga sa mukha ni Rebecca na natinag siya sa sinabi ko. Inakala niya na lamang siya sa akin pero nagkakamali siya. Talo siya dahil akong Madam Duralde na asawang legal ni Vladimir. Balita ko din, Rebecca, kung sino man ang tumawag na isang kang kabet, ginagawa mong impyernong buhay nila hanggang sa matutong nga silang irespeto ang pagiging kabit mo ng asawa ko. Talia! Gigil na talaga si Rebecca. Ano? Ikaw at kayo! At muli siyang bumaling kay Mrs. Doris. Anong tinitingin-tingin niyo? Magsilayas kayong lahat! Tili niya. Pero walang epektong pagiging spoiled brat nga niya sa tenga ko. Medyo nakakarindi lang ngunit. Mrs. Doris, nagugutom ako. Kung maaari paghanda niyo ako ng pagkain sa hapagkainan. Masusunod, Madam Duralde. At dali-dali nga umalis sa harapan namin ng ilang katulong at si Mrs. Doris.
Ayoko nang makitang pinagsisigawan lang ng impaktang to mga tauhan na mabubuti pa kaysa sa kanya. Napakawalang hiya mo, Talia! Sugod sa akin ni Rebecca, ngunit hindi ako kumilos kung hindi may humarang sa kanyang kamay. Isa sa mga palaban kong utusan. Tumigil ka na, Rebecca. Ang mga katulong dito, nare-respeto ka lang dahil sa dinadalang pangalan ng anak mo. At kahit kailan, hindi nila kakayanin na yumukod sa isang kabit. Bitawan mo nga ako! Napatangon ako sa katulong. Binitawan naman ito. Ngunit aktong sasaktan pa rin ako ni Rebecca kaya naitulak siya ng katulong. Ako nang napangiti. Bumaligtad na ata ang message para sa akin. Ilang alimangon nakuha mo, Ate Rebecca? Sobrang kawawa nga siya sa kanyang itsura. Ano kaya ang gagawin ni Rebecca ngayong tila nauungusan siya ni Talia? Ano ang gagawin ni Talia ngayong hindi pa din siya pakawalan ni Vladimir? Maging maayos pa kaya sila ni Vladimir gaya ng kagustuhan ni Old Master Doralte? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.